Gemini, Sun, Moon, at Rising, kung nakita mo ang reading na to, maaaring hindi ito aksidente. Minsan, hindi tayo dinadala ng pagkakataon sa isang mensahe. Minsan, ang message ang siyang naghahanap sa atin sa tamang oras. Ngayong Wednesday, mas active ang Mercury energy. Si Mercury ang ruler ng Gemini. Kaya, mas malakas ngayon ang communication, pag-uusap, balita, dokumento, biyahe, mga tawag, mensahe at mga information na maaaring dumating ng hindi mo inaasahan. Mas mabilis din kumilos ang isip mo kaya pakinggan mo. Hindi lang ang sinasabi ng mga tao, kundi pati ang sinasabi ng intuition mo. Bago tayo magsimula, inaanyayahan natin ang Divine Creator, ang ating spirit guides, guardian angels at lahat ng energies na para lamang sa pinakamataas na kabutihan ng bawat Gemini na nanonood ngayon. Naway malinaw ang ating isip, kaya pa ang ating puso at gabayan tayo ng liwanag sa mga mensaheng kailangan nating marinig. Collective weekly tarot reading ito, hindi lahat ng mensahe ay para sa lahat. Kaya kunin lamang ang tumutugma sa inyong sitwasyon at hayaan ang hindi. Kung gusto mong malaman ang schedule ng weekly readings ng bawat zodiac sign, abangan lamang ang uploads dito sa channel. At kung sakaling may bahagi ng reading na nag-resonate sa naging experience mo, maaari mo itong ibahagi sa comments kung komportable ka. Marami ring viewers ang gumagaan ang pakiramdam kapag nalalaman nilang hindi sila nag-iisa sa kanilang pinagdaraanan. Pero kung gusto mong panatilihing private ang iyong sitwasyon, ayos lang din yun. Gemini, napakainit ng unang energy na lumabas. Parang may sinag ng araw na unti-unting tumatama sa iyong isang bagay na matagal nang nakatago sa dilim. Hindi agad tungkol sa malaking pagbabago, mas pakiramdam ko ito ay tungkol sa paglilinaw. May mga Gemini nitong mga nakaraang araw ay parang pakiramdam nila ay hindi sila sigurado kung tama bang nararamdaman nila. May kutob ka, may napapansin ka, pero wala ka pang sapat na evidence, kaya pinipili mong manahimik muna. At alam mo, hindi masamang maghintay. Minsan ang katotohanan ay kusang lumalapit kapag hindi mo ito hinahabol. May energy rito na parang may isang pag-uusap na matagal nang ipinagpapaliban. Maaring ito ay tungkol sa pamilya, trabaho, negosyo o pag-ibig. O kahit simpleng usapan na ilang beses nang napuputol at habang lumalabas ang energy, parang sinasabi ng spirit na malapit ng luminaw ang isang sitwasyong matagal kang pinapaisip. Hindi ito nangangahulugang magiging madali ang lahat ha, pero kapag malinaw na ang katotohanan, mas magiging madali nang gumawa ng tamang desisyon. May isa pa akong napansin, may Gemini rito na parang pagod nang maghintay, pagod nang umasa, pagod nang magbigay ng pagkakataon at nakakatuwa rito hindi ko nakikitang nawawala ang pag-asa mo. Mas nakikita kong nagbabago lamang ang paraan ng pagtingin mo sa buhay. Hindi ka na ganoon kadaling maniwala sa matatamis na salita. Mas gusto mo na ngayon ang consistency. Mas gusto mo ang taong ginagawa ang sinasabi niya. Hindi puro pangako, hindi puro plano, kundi aksyon. Habang tinitignan ko ang energy, may possibility ding makarinig ka ng balita tungkol sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Maaring hindi siya mismo ang unang lumapit, baka may ibang taong magbanggit ng pangalan niya. May makita kang post, may lumabas na lumang larawan o may simpleng pag-uusap na magpapaalala sa'yo o sa kanya ng dati niyong kabanata sa buhay. Hindi ito para ibalik ang nakaraan, kundi para ipakita kung gaano ka nakalayo mula noon. May mga Gemini rin na maaari magkaroon ng magandang usapan tungkol sa trabaho at pagkakakitaan. Hindi ko ito sinasabing tiyak na mangyayari, ngunit ito ang energy na lumalabas. Maaring may inquiry, may dating customer na muling magtanong, may dating kliyente na muling magparamdam, may referral or recommendation, o simpleng may taong magbibigay ng information na maaring magbukas ng bagong opportunity. At gusto kong sabihin to, kapag may dumating na bagong opportunity ngayong linggo huwag mo agad husgahan base sa unang itsura nito.
May mga blessing na tahimik lang ang pagdating. Hindi sila maingay, hindi sila engrande, pero sila ang may pinakamalaking epekto sa hinaharap. May isa ring energy na gusto kong pagtuunan ng pansin, parang may isang tao sa paligid mo na hindi nagsasabi ng buong kwento. Hindi ko sinasabing nagsisinungaling siya, pero parang may parte ng sitwasyon na hindi pa niya na ibabahagi. Kaya kung may kailangan kang pirmahan, basahin muna ng mabuti. Kung may usapan tungkol sa pera, linawin ang detalye. Kung may pangako, siguraduhin na may malinaw na kasunduan. Hindi ito para matakot ka, ito ay paalala lamang na gamitin mo ang natural na talino at pagiging mapanuri ng Gemini. May mensahe rin para sa mga Gemini na nasa mas mature na edad o mga senior na nanonood. Hello po! Kung matagal mo nang ipinagpapaliban ang simpleng pag-aalaga sa sarili gaya ng sapat na pahinga, pag-inom ng tubig o pagpapatingin, kung may nararamdaman kang hindi pangkaraniwan, baka ito na ang tamang panahon para bigyan ito ng pansin. Hindi ito hula na may mangyayaring masama. Paalala ko lamang to ha, na ang kalasugan ay mas madaling alagaan kaysa hintayin lumala ang isang kondisyon. At kung ikaw naman ay may mahal sa buhay na senior, maaring ito rin ang linggong magandang kamustahin sila. Minsan, ang pinakamahalagang regalo ay hindi pera. I miss ko tuloy mga lolo at lola ko. Kung di ang simpleng oras at pakikinig. Bago tayo magpatuloy, gusto ko rin ipaalala na kung nais ninyo ng personal tarot reading, birth chart reading o spiritual guidance, ako po ang hindi unang nagme-message sa inyo ha. Paalala to, hindi ako ang unang nagme-message. Kung may account na unang nag-chat, humingi ng bayad o nagpapanggap na ako, mag-ingat dahil possible itong poser. Kayo lamang ang unang mag-message sa aking official accounts at meron akong exchange energy. Ngayon, habang mas lumalalim ang reading, lumalabas ang pinaka-sentro ng energy ngayong linggo at ang center energy na to ay ang Wheel of Fortune. Gemini, ito ang klase ng energy na nagpapaalala na walang sitwasyon ang permanente. Kung matagal kang nahihirapan, hindi ibig sabihin habang buhay ka nang mananatili roon. Kung matagal ka namang komportable, paalala rin na manatiling mapagkumbaba at handa sa pagbabago. Ang pinakamalakas na mensahe ng linggong ito, may mga bagay na nagsisimula ng gumalaw. Parang matagal na nakahinto ang isang pinto, tahimik, walang balita, walang update. Pero ngayon, unti-unti na tong bumubukas. Hindi lahat ng pagbabago ay agad mapapansin. May mga pagbabago na nagsisimula muna sa maliit na pangyayari. Isang tawag, isang mensahe, isang recommendation, isang simpleng pag-uusap. At doon nagsisimula magbago ang direksyon ng isang buong kwento. May energy akong nararamdaman tungkol sa trabaho. Kung naghahanap ka ng trabaho, maaaring may pagkakataong makarinig ka ng information tungkol sa isang opening o opportunity. Kung may negosyo ka naman, maaaring may taong magtanong tungkol sa produkto o service mo. Hindi ko sinasabing tiyak itong mangyayari, pero ito ang energy na lumalabas sa collective reading natin. Kaya maging bukas sa mga usapan. Minsan ang blessing ay nagsisimula sa simpleng may gusto akong itanong. May nakukuha rin akong energy tungkol sa pera. Parang may perang matagal nang hinihintay ng ilan sa inyo. Hindi pare-pareho ang sitwasyon ha. Para sa iba, reimbursement. Para sa iba, komisyon. Para sa iba naman, bayad sa dating trabaho. Para sa iba, refund o perang akala mo ay matatagalan pa. Kung hindi man ito ang mangyari sa sitwasyon mo, gamitin mo ang linggong ito para maging mas maingat sa paghawak ng finances. May pagkakataon ding lumabas ang isang gastusin na hindi mo inaasahan, kaya mas mabuting may nakatabing budget kaysa maubusan sa oras ng pangangailangan. Habang tinitignan ko ang energy, may isa pa akong napansin. Parang may taong lumalapit sa'yo na may dalang magandang intention, pero dahil sa mga nakaraan mong karanasan,
nagiging maingat ka. At alam mo, hindi naman masamang maging maingat. Ang importante ay huwag mong hayaan ang takot ang magdikta sa lahat ng desisyon mo. May mga tao talagang darating para tulungan ka. May mga tao ring darating para subukin ang boundaries mo. Kaya obserbahan mo muna ang consistency. Hindi sapat ang isang magandang araw. Mas mahalaga kung paano sila kumilos sa paglipas ng panahon. May mensahe rin tungkol sa isang desisyong matagal mo nang pinagpapaliban. Pakiramdam ko, alam mo na ang sagot. Ang mahirap lang ay unang hakbang. Parang iniisip mo, paano kung mali ang piliin ko? Pero gusto kong sabihin to sa'yo. May mga pagkakataon na walang perfect na desisyon. Mayroon lamang desisyong kailangan mong panindigan. Habang tumatagal ang reading, mas lumalakas ang mensahe tungkol sa pagiging patas. Kung may hindi pagkakaunawaan sa pamilya, relasyon, trabaho, mas magiging maganda ang resulta kung pareho kayong makikinig. Huwag agad pairali ng pride. Minsan, ang isang mahinahong pag-uusap ang nakakapigil sa mas malaking problema. Kung may documents, kontrata o mahalagang kasunduan ngayong linggo, basahin mo itong mabuti, hindi dahil may masama, kundi dahil gusto ng spirit na malinaw ang lahat bago ka pumirma o sumang-ayon. May energy rin para sa mga Gemini na may planong bumiyahe. Kung may travel kang paparating, ugaliing i-double check ang schedule gamit ang documents at reservations. Simple lang ang paalala pero makakaiwas ito sa abala. May gusto rin akong sabihin para sa mga seniors na Gemini o may mahal sa buhay na senior kung may maintenance, medication, ugaliing tingnan kung sapat pa ang supply. Kung may regular check-up na matagal nang naipagpaliban, maaring magandang panahon ito para ayusin ang schedule. Hindi ito dahil may nakikita akong masamang mangyayari, ito ay paalala lamang na ang preventive care ay isa sa pinakamagandang regalo sa sarili. May isang napakalalim na mensahe na lumalabas. May mga Gemini na matagal nang gustong bitawan ang isang sitwasyon pero tuwing aalis na sila, may bumabalik na dahilan para manatili. Maaring relasyon, trabaho, maaring pangarap na matagal mo nang hinahabol. Tanungin mo ang sarili mo. Nananatili ka ba dahil mahal mo pa o nananatili ka dahil nasanay ka na? Magkaiba ang dalawang yon. Kapag nasagot mo ang tanong na yan ng tapat, mas magiging malinaw ang susunod mong hakbang. At habang papalapit tayo sa huling bahagi ng reading, mas lalalim pa ang message tungkol sa muling pagbangon. Sa tibay ng loob na kailangan mong ipakita at kung bakit may mga bagay na hindi pa ibinibigay sa iyo dahil may mas magandang timing na inihahanda para sa iyo. May isang bagay na paulit-ulit na lumalabas sa energy mo. Hindi ito tungkol sa pagkawala. Ito ay tungkol sa pagkakataong magsimula ulit ng mas matalino. May mga Gemini na ilang beses nang sinusubukan ang isang bagay like negosyo, relasyon, trabaho, pangarap at sa bawat pagkakataon na hindi ito umayon sa inaasahan, may parte ng puso mo ang nagsasabing, siguro hindi talaga para to sa akin. Pero habang tinitignan ko ang energy, parang may boses na nagsasabing, hindi dahil hindi ito nangyari noon, ibig sabihin, hindi na ito mangyayari. Minsan ang dahilan ng delay ay hindi pagtanggi, kundi paghahanda. May mga pagkakataong hindi pa handa ang timing, hindi pa handa ang sitwasyon, o baka ikaw mismo ang kailangan pang lumakas bago mo matanggap ang bagay na ipinagdarasal mo. At dito pumapasok ang unang wisdom na oracle card. Regeneration, napakaganda ng message na dala nito. Parang kagubatan pagkatapos ng malaking sunog. Sa unang tingin, parang wala nang natira. Tahimik, maitim, walang buhay. Pero sa ilalim ng lupa, may mga ugat na buhay pa. At kapag dumating ang tamang ulan, muli itong sisibol.
Gemini, kung pakiramdam mo ay parang may bahagi ng buhay mo na natigil, huwag mong isipin na yon ang katapusan. Minsan, ang pinakamagandang simula ay nanggagaling sa pinakamahirap na pagtatapos. May ilan sa inyo na maaaring nagsisimulang bumangon mula sa pagod, mula sa disappointment, mula sa mga planong hindi natuloy at gusto kong sabihin sa'yo, hindi na sayang ang lahat ng pinagdaanan mo. Lahat ng yon ay nagturo sa iyo ng bagay na hindi matutuhan sa madaling buhay. Habang lumalalim pa ang energy, may isa pa akong napansin. Parang may Gemini na gustong bumalik sa isang dating pangarap. Matagal mo na itong isinantabi dahil sa responsibility, dahil sa pamilya, dahil sa kakulangan ng oras, o baka dahil nawalan ka ng tiwala sa sarili. Kung ikaw to, baka ngayon ang panahon para tanungin ang sarili mo, kung hindi ako matatakot, ano ang una kong gagawin? Minsan ang unang hakbang ang pinakamahirap, pero yon din ang hakbang na magbabago ng buong direksyon ng buhay. Lumabas din ang pangalawang wisdom card and go the distance. Napakaganda ng paalala nito. Hindi ito linggo ng pagmamadali. Ito ang linggo ng consistency. Hindi mo kailangang maabot agad ang finish line. Kailangan mo lang ipagpatuloy ang paglalakad. May mga Gemini na minsan ay nawawala ng gana kapag hindi agad nakikita ang resulta. Pero ang ipinapakita ng spirit ay ang mga pinakamagandang bunga ay hindi agad namumunga. Unti-unti silang lumalago. Kung nagtatrabaho ka para sa pangarap mo, ipagpatuloy mo. Kung nag-aaral ka ng bagong skill, ipagpatuloy mo. Kung unti-unti mong inaayos ang finances mo, ipagpatuloy mo. Kung pinipili mong alagaan ang kalusugan mo araw-araw, ipagpatuloy mo. Dahil ang maliit na hakbang na paulit-ulit ginagawa ang siyang bumubuo ng malaking pagbabago. May isa pa akong gustong sabihin. Habang tinitignan ko ang collective energy, parang may Gemini na matagal nang naghihintay ng validation mula sa ibang tao. Pero ang spirit ay nagsasabing hindi mo kailangan ng palakpak ng lahat para malaman mong nasa tamang direksyon ka. May mga taong naintindihan ka, may mga taong hindi, at pareho lang yung ayos. Ang mahalaga ay hindi mo mawala ang sarili mo habang sinusubukan mong pasayahin ng lahat. Kung may isang mensahe kang dadalhin pagkatapos ng reading na to, at ito yun. Magtiwala sa proseso. Hindi mo kailangang makita ang buong hagdan bago ka gumawa ng unang hakbang. Minsan sapat na ang makita mo ang susunod na baitang. At doon ka magsimula. Bago tayo magtapos, gusto ko ring ipaalala na ang tarot reading ay isang spiritual guidance para sa self-reflection at inspiration. Hindi ito kapalit ng legal, medical, psychological o finance advice. Kunin lamang ang mga mensaheng nag-resonate sa iyo at hayaan ang hindi. Kung nais mong mas mapalalim pa ang iyong spiritual journey at mas makilala ang sarili mo, available din ang aking Book 1, Discover Your Soul Purpose Workbook na ginawa upang tulungan kang tuklasin ang iyong mga regalo, direksyon at layunin sa buhay. Available din ang Book 2, Decode Your Birth Chart, kung saan mas maunawaan mo ang kahulugan ng iyong natal chart at kung paano ito makakatulong sa iyong personal na pag-unlad. Mayroon din tayo mga intention bracelets na maaaring magsilbing araw-araw na paalala ng iyong mga intention, panalangin at spiritual growth. Kung interesado ka, tandaan lamang na ako po ay hindi nagme-message na sa kahit sino man. Kung may account na unang nag-chat sa inyo or nagpanggap na ako, mag-ingat po ha. Kayo lamang ang unang magme-message sa aking official accounts at meron po akong exchange energy kung magpapabasa man kayo. Again, maraming salamat sa iyong oras, Gemini. Naway gabayan kayo ng Divine Creator, ng inyong spirit guides at ng liwanag sa bawat hakbang na tatahakin mong netong week. Hanggang sa muli, ingat palagi at maraming salamat sa panonood. Again, this is Astro Luna Quest. God bless po.